May mga lugar na hindi mo hinahanap pero doon ka dinadala ng mga paa mo. Noong umagang yan, hindi ko talaga alam kung saan eksakto kami pupunta. Pero alam ko, kailangan ko talagang umalis. Kailangan kong huminga, yung malayo sa ingay. Kaya nandito ako ngayon, sakay ng motor kasama si Kalosing papunta sa Barangay Bayanan. At sa unahan, may bundok na parang naghihintay. Paglampas namin ng signboard, kumaliwa lang kami. Maliit na daan lang. Pero minsan, sa maliit na daan mo talaga matatagpuan ang malaking kapahingahan. Dito ko na-realize, hindi lahat ng maganda ay nasa Google Maps pala. Yung iba, kailangan mo lang sundan ang daan. Kailangan mo lang maglakas loob na sumunod sa hindi pamilyar na kalsada. Pagdating namin, mga nakaparadang sasakyan at mga motor. At andito na sila Sir Marvin Almanon at si Gusto TVPH. Hi! Oh, shoutout daw. Shoutout po kay Diwata ng Mindoro. Sino? Diwata ng Mindoro. Habang papunta kami sa ilog, napansin ko na napakadami ng tao ang nag-i-enjoy sa malamig, malinis at napakalinaw na tubig nito. Mga ngiti ang sumalubong sa amin, mga kamay na nakataas para kumaway, mga mata na parang sinasabing, "Salamat, nakita ko kayo ng personal." Hindi ko alam kung paano ko i-explain yung pakiramdam noon kasi sa loob ng ilang segundo, hindi na kami content creator at viewer. Naging tao sa tao, magkakakilala kahit minsan lang nagkita sa screen. Sa moment na ito, naintindihan ko na ang pinuntahan namin dito hindi lang ilog, kundi ang pinuntahan namin ay yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Kaya sa bandang itaas kami nag-set up. Doon sa parte na malapit sa mga punong kahoy, malapit sa tunog ng tubig, nag-ihaw ng manok, nagluto ng simpleng ulam. Pero nung inilagay namin ang camping table sa gitna ng ilog, biglang nagbago ang lahat. Parang sinabi ng ilog, dito kayo mag-usap, dito kayo magtawanan. Walang mamahaling plato, walang aircon. Pero yung pagkain na yon, mas masarap kaysa sa mga mamahaling buffet kasi kinain namin yun kasama ang mga taong pinili mong makasama. Pagkatapos kumain, wala nang usapan. Ligo agad. Lumangoy ako, sumisid ako at habang nasa ilalim ako, naririnig ko pa rin yung tawanan sa ibabaw. Tapos nung lumitaw ako, nakita ko yung paligid. Mga punong kahoy na parang nagbabantay. Mga kubo na gawa sa kawayan at dahon ng niyog. Simple pero may buhay at yung tubig napakalinaw. Kita mo ang bawat bato, kita mo ang bawat daloy, parang sinasabi ng lugar, tingnan mo, ganito kadalisay ang mundo kung hindi mo tatabunan ng ingay. Dito ko naramdaman, hindi lang pawis ang nahuhugasan ng tubig na to, pati yung bigat sa dibdib ko. Habang nakatingin ako sa mga tao sa paligid, naisip ko, bakit kaya ang daming tao dito? Siguro kasi lahat kami ay pagod. Pagod sa trabaho, pagod sa problema, pagod sa ingay ng mundo. At dito, walang humuhusga, walang nagmamadali. Ang meron lang ay tubig na malamig, hangin na sariwa at mga taong ngumingiti sa'yo kahit hindi mo kaano-ano. Minsan yun lang pala ang kailangan ng tao. Hindi pera, hindi kasikatan at mga luho, kundi isang lugar at mga taong nagsasabing, umupo ka muna, magpahinga ka muna. Ano pang pangalan niyo, ma'am? Ayan, Ma'am Kit, kamusta yung experience nyo dito sa Bayanan River? All goods po. For me, taga Manila. Parang ang sarap maligo kasi malamig po. Ayan, thank you so much, Ma'am Kit. Sana nag-enjoy po kayo. Pero may isang bagay na gusto kong sabihin bago matapos to. Kung pupunta kayo dito, dalhin nyo ang respeto. Huwag mag-iwan ng basura. Huwag sumigaw ng walang dahilan. Huwag sirain ang kubo na ginawa ng mga tao dito. Kasi kung hindi natin aalagaan to, sa susunod wala nang ganito. Maraming salamat po sa pagdayo nyo din sa Bayanan River. At saka po, iwasan po natin magkalat ng basura sa ating kailugan para mapanatili natin ang kagandahan ng ilog natin na niluluguan. Ang ganda ng Bayanan River ay hindi lang para sa atin ngayon. Para rin ito sa mga susunod na henerasyon na darating pa. Sa huli, hindi ko dadalhin pa uwi ang tubig ng Bayanan River. Pero dadalhin ko yung pakiramdam na nung sinalubong nyo kami ng mga ngiti nyo. Dadalhin ko yung tawanan sa gitna ng ilog. Dadalhin ko yung katahimikan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Kaya kung tatanungin mo ako, syempre babalik ako dito. Hindi para mag-content, babalik ako para maalala ko na may mga lugar pa pala na nagpapagaling. At may mga tao pa pala na nagpaparamdam na kabilang ka.
Kahit hindi mo sila kaano-ano. Kayo, kailan kayo pupunta? At kung pupunta kayo, sino ang isasama mo?